Sa unang tingin, may ilan sa community na natatakot na baka palitan ni RLUSD sa XRP sa ecosystem. Pero malinaw po ang punto ni Ginoong Phil Kwok. Ayon sa kanya, hindi daw ito mangyayari. Ayon po sa kanya, ang RLUSD ay intentionally na idinisenyo para itulak ang tao papunta sa XRP ledger, hindi po agawan ng spotlight sa XRP. Ito po ang unang malaking misconception na kailangan po nating i-correct. Kung tatanggipin po natin ang analysis ni Ginoong Kwok, makikita po natin na ang RLUSD ay nagsisilbing gateway asset. Isa pong paraan para maipasok ang mga bagong users, institutions at capital ng mas madali sa XRPL. Ang stablecoin ay mas relatable sa traditional finance dahil sa pagiging dollar peg po nito. Sa madaling salita, ang RLUSD ang magiging entry ticket para sa mga taong hindi po agad makapasok sa volatile assets tulad ni XRP. Sa ganito pong setup, nakikita natin na habang lumalaki ang population ng mga users sa XRPL, dumadami rin ang pagkakataong gamitin or magamit sa XRP bilang settlement asset. Kapag mas pumasok po ang kapital sa XRPL gamit ang RLUSD, mas tumitibay ang demand sa settlement flow ni XRP. Dahil siya pa rin po ang native bridge at saka final value mover sa ledger. Ibig pong sabihin, tumataas po ang kanyang relevance habang tumataas ang paggamit ng RLUSD. Sa ganitong punto, nagkakaroon tayo ng mas malinaw na tanong. Kung lumalawak ang XRPL gamit ang stablecoin, nasaan naman si XRP? Nandun po siya sa core ng movement. Naghihintay ng settlement demand na natural po na dumadaloy mula sa pagdami ng mga transactions. Kaya ang takot na baka palitan sa XRP ay hindi po tugma sa disenyo ng ecosystem. Ang RLUSD ang siyang magdadala sa mga tao papasok, yan, or pumasok. Si XRP naman ang siyang magpapagalaw ng loob ng sistema. Kaya yan. Ngayon ay maaari bang baguhin ng RLUSD ang dynamics ng value ni XRP? Ayon po kay Ginoong Dave Weisberger. Siya po ay isang kilalang Bitcoin supporter. Siya ay nagtanong po ng diretsahan. Ayan. Ang kanyang katanungan ay paano po ba maapektuhan ng RLUSD itong si XRP? At ang kasagutan po ni Ginoong Kwok ay simple, ngunit malalim. Ang pinakaimportanteng papel ng RLUSD ay ang paghahatid po ng reliable collateral dito sa mundo ng on-chain. Kung titignan po natin ang financial systems, ang collateral ang pinanggagalingan ng liquidity. Kapag may mas maraming stable, trusted collateral tulad po ng RLUSD, mas tumitibay po ang ecosystem at mas dumadali ang paglikha ng bagong financial products, remittance channels, tokenized assets, at saka institutional pipelines. Kapag lumawak po ang collateral options sa XRPL, marami ring bagong market actors ang papasok. Ang bawat bagong action ay dagdag na po sa on-chain activity. At sa XRPL, kahit anong activity, kahit anong movement, kahit anong settlement, nauuwin pa rin po ito kay XRP bilang native unit ng value. Sa madaling salita, hindi po mahalaga kung sino ang unang asset na pumasok. Ang mahalaga ay kung saan po natatapos ang settlement. At ayon po sa design ng ledger, dito po pumapasok si XRP bilang final settlement instrument. Kaya kung usapang valuation,
hindi po lumalayo ang punto ni Ginoong Kwok, kung saan ay habang lumalaki ang XRPL gamit po ang RLUSD, umaangat din si XRP dahil siya po ang asset na nagbibigay ng backbone sa buong movement. Ngayon ay bakit po ba sinasabing hindi endpoint ang RLUSD kundi simula pa lamang? Isa po sa pinakamahalagang pahayag ni Ginoong Kwok ay ang ideya na ang RLUSD ay hindi po final objective ng Ripple. Ito po ay transition tool lamang, isang strategic move upang mas maraming institutions ang magdala ng kapital papunta sa XRPL. Sa industriya po ng blockchain, napakalaga ng adoption. Hindi po sapat na maganda ang technology. Kailangan mo ng paraan para masukat ang actual usage. Ang RLUSD ang sagot po dito. Ito ang nagbubukas ng pinto para makapasok ang traditional institutions sa XRPL nang hindi po sumasabay sa volatility ng crypto. Kapag nasa XRPL na po sila, dito po papasok sa XRP para sa settlement. Kapag nagsimulang gumawa ng malaking financial operations ang mga institutions, yan po ay ang tulad ng asset transfers, lending, cross-border operations, at tokenized fund management, dito po magkakaroon ng mas malawak na demand para kay XRP. Mas maraming kapital na pumapasok gamit po si RLUSD ay nangangahulugang mas maraming settlement na nangangailangan kay XRP. At ito po ang dahilan kung bakit sinasabi ni Ginoong Kwok na ang RLUSD ay magpapalakas sa ecosystem at hindi po magpapahina. Ano naman ang epekto ng RLUSD sa expansion ng use cases across the globe? Pagdating po sa adoption, hindi lamang po sa crypto markets umiikot ang RLUSD. Nakapasok na po siya sa commercial environments tulad po ng Tembo, EV division ng Vibo Power. At ito po ay tumatanggap ng RLUSD bilang payment option. Ibig sabihin, may practical commercial usage na ito sa real-world operations. Hindi dito nagtatapos, sapagkat inilaunch din ang RLUSD partnerships kasama po ang Yellow Card, VALR at saka Cheaper Cash na nagbigay daan para maabot ang bansang Africa. Isa po itong rehiyon na kilala sa mataas na demand para sa efficient digital payments. Kapag mas marami pong bansa ang tumanggap ng RLUSD, mas marami pong rails ang naglalatag papunta sa XRPL. Ngayon ay sino po ang backbone ng XRPL? Siyempre, walang iba kundi si XRP. Kapag lumaki po ang global user base, hindi lang user count ang tumataas. Tumataas din po ang volume ng transactions, liquidity flow, at saka demand para sa settlement asset. Sa madaling salita, lumalawak po ang financial roads at sa bawat extension ng road, sa XRP ang dumadaan sa gitna nito. Ngayon ay pwede bang makaapekto ang maliit na supply ng RLUSD sa global adoption? Totoong maliit pa ang supply ng RLUSD kumpara po sa mga higante na tulad ng USDT at saka USDC. Nasa humigit kumulang $1 billion pa lamang po siya kumpara sa $180 billion ng USDT. Pero ang punto po ni Ginoong Kwok ay malinaw. Ayon sa kanya, lahat ng malalaking stablecoins nagsimula po sa maliit na circulation. Ang tanong ngayon ay paano naman po nagpi-perform si RLUSD sa kanyang unang taon? Sa loob ng wala pang isang taon ay umabot na po siya sa $1.02 billion. Ito ay hindi pangkaraniwang growth or paglago. Ibig sabihin may early momentum po siya at ang momentum na ito
ay ang basihan ng kanyang long-term expansion. Hindi po dapat ikumpara ang RLUSD kay USDT at saka USDC ngayon dahil dekada ang pagitan ng market maturity po nila. Ang mahalaga ay kung gaano po kabilis siyang lumalaki at kung saan po siya nakaposisyon. At base po sa institutions na pumapasok at sa commercial use cases na lumalawak, malinaw na hindi po niya kailangan pang maging pinakamalaki agad para magkaroon ng global impact. Kung tutuusin, ang tanong ay hindi malaki ba ang RLUSD ngayon, kundi gaano kalawak ang network na kanyang pinupuno. At ang kasagutan sa mga katanungan na yan ay simple lamang. Ang network na ito ay XRPL at dito lumalakas si XRP sa bawat araw na lumilipas. At bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito? Kung pagsasamahin po natin ang lahat ng insights ni Ginoong Phil Kwok, malinaw po ang pattern. Ang RLUSD ay hindi dumating para palitan sa XRP. Dumating po ito para dalhin ang mundo sa XRPL. Isa po itong gateway, isang strategic tool at isang expansion mechanism na magbibigay daan para sa mas malawak na institutional at saka global adoption. Para po sa atin na nasa crypto, malinaw po ang aral dito. Hindi natin kailangang matakot sa pagbabago. Kailangan natin itong unawain at gamitin. Kapag lumaki po ang RLUSD, hindi ibig sabihin na masisira sa XRP. Sa halip, mas maraming tao at pera ang darating sa ecosystem kung saan siya ang settlement core. Ang direksyong ito ang magsisimula ng financial rails ng future o hinarap kung saan ay isang bagay ang sigurado. At yan po ay papasok ang mundo sa XRP rails at hindi na po tayo babalik sa dati. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panunood.